Yan, isang pinagpalang umaga, mga kabiyaya. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So, kung naaalala niyo po, nung nag-in si Pastor, yung mga nasa unahan, pumunta sa likuran. Tama po ba? Yung mga nasa likuran, pumunta sa harapan para makipagkamayan. Ngayon naman po, ito po ang trip ko ngayon. Yung mga nasa kaliwa ko, makikipagkamayan sa mga nasa kanan, at yung mga nasa kanan naman, makikipagkamayan sa nasa kaliwa. Sige po, simulan po natin. Batiin ang ating mga kabiyaya. At itanong mo na rin sa kanila, kilala mo ba ang sarili mo? Kilala mo ba? Tinawita ng ating Panginoon. Hindi nga ng katotohanan. Ito tayo sa kanila. And you found me, I was blind. You gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken, and you healed me. I was dying, and you gave me life. I am addicted to you. I know. You're
Lord, salamat. Dahil sa mundong ito, hindi kami nangangapa. Kilala namin kung sino kami at kami sa iyo. Thank you, O God, because we are in Christ. We are perfectly loved. We are completely forgiven. Thank you, Jesus. Lord, napakabuti mo. Ang iyong pag-ibig ay sagana sa amin. Ang sabi po sa John 8:34-36, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Itaas sa kamay ng mga pinalaya ni Kristo. So today, let us shout, I am a child of God. I am a child of God. Yes, you are secure that you are confident. You are secured and confident that you are loved because you are a child of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa amin. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord and stand on our ground that we are children of God. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me into His love for me. Oh, His love for me. Who the sun sets free, oh, His
Ito, Panginoon, ay aming aalalahanin. Lord, salamat dahil we are secured in your love. We are forgiven and set free. We are alive. Not just living, but we are alive in Christ. And it's all because of your finished work on the cross. Salamat, Panginoong Jesus. Pinalaya mo kami sa gapos ng kasalanan. Ngayon kami malaya at tunay. We are confident as we walk on this earth, we are your child. At tunay, ang mga anak, kailanman hindi mo pinapabayaan. Salamat, O Diyos, sa iyong mataas na papuri, pagsamba, luwalhati, ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen. Bago po tayo makaupo, atingin po natin ang mga kapwa nating anak ng Diyos ng 2 thumbs up. You are Charity. Hey, sound check. Sound check. Hey, sound check. Check. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Let's enjoy the house of the Lord. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. I am a child of God. Are you convinced that you are a child of God? Amen. Alam na alam po ninyo sa inyong sarili na kayo po ay anak ng Diyos. Okay, pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Yes, and I need favor. Do you believe that, mga kabayan? Do you always believe that? Do you confess that every day? Let's do that today. Okay? Let's shout, I am Charito! I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Today we are going to talk about becoming a child of God in Christ. Okay? Paano tayo naging anak ng Diyos? Marami tayong mapag-aaralan dito. Ano ang pagiging anak ng Diyos? Pero, ganun po man ay gusto ko kayong tanongin, kayo po ba ay anak ng Diyos? Amen. Alam po ninyo sa inyong sarili na kayo po ay anak ng Diyos. But before that, let's commit this verse to the Lord. Tayo lahat ay manalangin. Aming Ama, Diyos ng mga pangyarihan, sa ito po ay naman matas. Maraming po salamat sa pagsama sa awitan. Lagi po namin kasama ang inyong banal na presensya. Maraming salamat po, Panginoon. At anuman po ang aming sabihin, gawin, bigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Itago mo lamang po sa inyong liburan ang inyong mensahero. Tanging mga salita mo lamang, Panginoon, ang aming mapag-aaralan. Maraming salamat, Panginoon. Lagi na po namin nakatagumpayan na gagawin namin. Sa iyo po mga mataas sa pupuri sa pangalan ni Jesus. Sabi na,
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. But before we begin with what is our big idea last week? Sino nakakatanda? Amen. In Christ I am righteous and holy like that. Kayo po ba ay kumbinsido na at naniniwala na kayo ay righteous and holy like God? Saang parte po ng ating pagkatao ang righteous and holy like God? Spirit. Not the soul and not the body. Hindi po katulad ng ating Panginoong Jesus ang ating pag-iisip, tama? Okay? Dahil nakakaisip pa tayo ng di maganda. At hindi rin po katulad ng ating Panginoong Jesus ang ating katawan. Dahil ang katawan natin ay nagkakasakit pa. Nagkakasugat. Samantalang ang katawan ng ating Panginoong Jesus ay glorified body. Okay? Na may kapangyarihan na lumipad, lumusok, kung saan-saan, at wala na po siyang blood. Okay, napag-aralan po natin, may mga versikulo sa Biblia na already like Christ, katulad ni Kristo, ang ating espiritu. Okay? Being like Christ, ang ating soul ay ginagawang katulad, nasa proseso. Ang tawag po doon ay anakaino. Ang ating katawan ay will be like Christ. Ang tawag, yun po ay magiging katulad pala sa hinaharap. Pag tumunog ang trompeta, tayo po ay papalitan ng glorified body. Amen? Naintindihan po natin, mahalaga po ito. Katuruan, ito po ay fundamental teaching ng full grace. Becoming a child of God in Christ. Tayo po ay tapos na sa unang tatlo na number one, pag-aralan po natin that in Christ we are perfectly loved by God. Tayo po ay minahal ng Diyos. Number two, that in Christ we are completely forgiven. Tayo ay pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. And number three, last week, in Christ we are righteous and holy. Ngayon naman po, part 4, nandito po tayo sa pag-aaral po natin na becoming a child of God. Ano ba talaga ang ibig sabihin na ako ay anak ng Diyos? Kasi nilalahat po ito. Okay? Nilalahat po. Madali kong sabihin, ako ay anak ng Diyos. Okay? Naano po natin yan. Kahit saang lugar. Naririnig po natin ang salitang ito, ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong, sino ba talaga ang tunay na anak ng Diyos? Okay? Kasi, pagka may nakasama tayong tao, hindi naman natin siya kilala. Sabihin niya, siya ay anak ng Diyos. Kung nagpunta ka sa ibang lugar, sabihin nila, sila ay anak ng Diyos. Yung driver ng jeep, nasa iyo, anak daw siya ng Diyos. Okay? Sa mga post sa Facebook, anak tayo ng Diyos. Ngayon, tatalakayan po natin, ano po talaga ang ibig sabihin na ako ay anak ng Diyos? Maraming mga tao ito ginagamit na magaang na gamit. Pero, pag tinanong mo, ano ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos, hindi naman po nila alam. Pag tinanong natin, ano ang pagiging anak ng Diyos? Ikaw, na anak ng Diyos, dapat alam mo dahil ikaw ang nagsasabi na anak ka ng Diyos. Dapat ba alam natin? Yes. Na tayo ay anak ng Diyos? Hindi anak-anakan. Okay? Dapat alam natin na tayo ay anak ng Diyos. Ano ang pagiging tunay na anak ng Diyos?
Dahil anak ka ng Diyos, naiintindihan mo ang pagiging anak ng Diyos. I want to share with you 4 things today. 4 na bagay ngayong umaga. Number 1. Sabi ko sa akin, the decision. Remember that we are not robots. We are free moral agents. Nalikha po tayo ng Diyos na may kalayaan, pumili. Kaya ang desisyon natin sa buhay, ganito, ganyan, o ano nangyari sa ating buhay, meron po tayong kalayaang pumili. Okay? Ano ang kalayaang pumili? Sabi sa John 11:12, He came to His own, and His own did not receive Him. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Sa Tagalog, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. So, He did not receive Him. Meaning, tumanggi. Okay? Tumanggi. So, bali, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Napakasimple lang. Sa verse na ito, meron po bang may kakayahang tumanggi? At meron po bang may kakayahang tumanggap? Okay? Sa versikulong ito, makikita po natin ang tunay na anak ng Diyos. He came to His own, and His own did not receive Him. He tumanggi. But as many as received Him, tinanggap siya, to them, He gave the right to become children of God. Okay? Ang mga tumanggap lang po, ang may karapatan na maging anak ng Diyos. Ang mga tumanggap lang po, ang totoong anak ng Diyos. Okay? Maliwanag po yan. Who are given the right to become children of God? Ang sagot? Those who have received Christ. Ang tanong ko, tinanggap niyo na po ba si Kristo? Yes. May palakpakan po natin ang Panginoon. And kayo po ang tinatawag na anak ng Diyos. Kung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus. Remember, pagka meron po tayong mga newcomer o invite, first timer, kung napapansin po ninyo, kami po ay nagpapatanggap. Okay? At hindi po ibig sabihin na kayo po ay pinasasabay namin ay kayo din ay tatanggap. Pero kung sakali mang hindi nyo pa nga tinatanggap ang Panginoon, shoot na rin kayo doon. Okay? Sa tagal-tagal natin magkakasama dito. Okay, kung nagpasya ka nung time na nung last week lang, congratulations. Bali, 5 taong ka na rito, kahapon pa lang tumanggap. Bakit hindi natin masasabi, di ba? Ganun pa man, kung kayo po ay aming pinasasabay, sasabayan na po natin para yung ating mga newcomer or yung mga first timer ay hindi po sila, alam mo yun, para para mahiya, ganyan, mailang, okay? Kaya pinasasabay po namin kayo, hindi po para sa inyo, hindi para po sa kanila. Kung para din sa inyo, ay congratulations. At least walang sablay, walang sabit. Okay? Kanino yung binigay ang karapatang maging anak ng Diyos? Sa mga tumanggap kay Kristo. Hindi po sa lahat ng tao. Doon lang sa mga tumanggap kay Kristo. Remember, lahat po ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi po lahat anak ng Diyos. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng free will, malayang pagpili. Kung ikaw ay tatanggap sa Panginoon o kung ikaw ay tatanggi. Kung ikaw ay tatanggap sa Panginoon, congratulations. Pero kung ikaw ay tatanggi, good night. Dahil napakalaki ang mawawala sa iyo.
buhay mo. Sa totoo lang. Dahil ikaw ay patay, kung tumagal ka sa Panginoon, nagkaroon ka ng buhay, ang tawag sa iyo ay born again. Pinanganak kang muli spiritually. Amen? Meron po bang tumatanggap at meron po bang tumatanggi? Yes. Kumpinsido po tayo dyan sa mga tuwid. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. To receive and to reject is a personal decision. Nasa tao po kung siya ay tatanggap or tatanggi. Amen? Kayo po ba ay tumanggap? Palakpakan natin ito. Kasi hindi po ba paulit-ulit ako nagtatanong sa inyo, hindi po matanggap. Okay? Dahil ito po ay napaka-importante. Sabihin na natin tayo po ay 10 years ang magkakasama, 20 years ang magkakasama. Hindi ka pa pala nakakatanggap sa Panginoon. Pwede po mangyari yun. Remember Judas. Kasama pa siya ng ating Panginoong Jesus. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesus, one of you is devil. Alam ng Diyos na isa sa inyo ay anak ng Diablo. Hindi mo, kasama pa siya ng ating Panginoong Jesus. Sa loob ng 3 taong ministry, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, isa sa inyo ay Diablo. Mga kapatid, kaya po ito po ay napakahalaga. Does everyone receive Him? Or are there also those who reject Him? Sabi sa John 1:11-12, but He came to His own, and His own did not receive Him, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Meron po dito na dalawang desisyon. Meron po dito dalawang desisyon. Decision to reject and decision to receive. Kumbaga, para itong panahon ni Adan at Eva. Okay? Meron pong pagpipilian. May puno ng buhay at may puno ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Okay? Minsan pinagtatalunan to. Bakit pa kasi naglikha pa ang Diyos ng puno ng pagkakakilala ng mabuti at masama? Minsan dapat hindi na lang nilikha yan. Remember, tayo po ay nilikha ng Diyos na meron pong free will. Malayang pagpili, tama? Malayang pagpili. Tanong, paano ka makakapili kung ang pagpipilian mo lang ay isa? May pagpili ba doon? Isa lang? Isa lang eh. No choice ka. Hindi ka namili kasi alam ko pagka sinabing namili, madami. Okay? Ano ba mapili ko dito? Madami. Okay? Kung isa lang ang nandoon, hindi ka makakapili. Kaya, nilagay ng Diyos, merong puno ng buhay at merong puno ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Ngunit ang tao ay nakakalungkot na bahagi, pinili niya ang puno ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Sa panahon na yun, pumasok ang kasalanan sa ating espiritu. Dahil siyempre mahirap mamili. Kaya kung iisa, at least man lang, sana 2 or 3. Ang good news, congratulations dahil pinili mo tanggapin si Kristo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po sa biyaya ng Diyos. What does it mean to receive Christ? It means to believe in His name. Bakit po natin tinanggap ang ating Panginoong Hesus? Isa sa mga tanong. Ang sagot, it means to believe in His name. Ngayon, bakit naman tayo maniniwala sa Kanyang pangalan? Biblically receiving Christ means believing
believing in His name. Why do we need to believe in His name? Because there is no other name. Wala pong ibang pangalan sa silong ng langit. Sukat ikaligtas ng tao. Sabi po sa Acts 4:10, "Then, know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stand before you healed. Jesus is the stone you builders reject, which has become a cornerstone." Sabi po sa Acts 4:12, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Mga kabiyaya, sa Kanya lamang po matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya ang dahilan kung bakit tayo po ay maniniwala sa ating Panginoong Yesus, isa po ito, napaka-importante, salvation. Walang ibang pangalan sa silong ng langit, kundi ang pangalang Jesus lang, ang tanging paraan para ikaw ay maligtas. Wala pong pintuang iba. Okay? Kundi ang ating Panginoong Jesus. That is why we believe in His name. Sa mga tao na hindi tumanggap at hindi naniniwala kay Kristo, ay ang tawag, mga kapiyaya, ay anak ng diablo. Mabigat. Sa mga hindi po, ulitin ko, sa mga hindi po tumanggap sa ating Panginoong Jesus, ang tawag po sa kanila ay anak ng diablo. Tingnan mo yung katabi mo. Anak ng Diyos yan. Hindi yan anak ng diablo. Anak yan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Medyo hard at masakit pong sabihin at masakit din namang marinig na ang hindi anak ng Diyos ay anak ng diablo. Okay? Totoo po yan. Biblically. Yan po ay sinabi sa Biblia. Sabi po sa John 8:44, "You belong to your father." Diyan sabi, "You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He has a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar, and the father of lies." Sabi ni Jesus, ang mga hindi naniniwala sa Kanya ay anak ng diablo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, anak ka ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng diablo. Masakit pakinggan, masakit na katotohanan, pero ito po talaga ang katotohanan. Masakit po ang katotohanan. Pero huwag naman po pag-uwi po ninyo sa inyong bahay, sabihin niyo yung mga kasama niyo sa bahay, "Hoy, mga anak ng diablo." Para magkaroon ng away. So, okay? Ano na lang, kailangan natin silang panalangin, para sila din po ay maging anak ng Diyos. That is why, mga kapatid, kung bakit napaka-importante na ang mga dalagat binata ay sabi sa Biblia, huwag kayong makikisama sa mga di mananampalataya. Okay. Pag ikaw ay nakisama sa hindi mananampalataya, para kang pumasok sa kuweba ng mga demonyo.
Para kayong kumbaga naging risk ang inyong buhay. Magiging risky ang inyong buhay. Dahil, pinuin mo, anak ka ng Diyos, tapos anak ng Diablo, magsasama, sa buhay niyo, magkukontrahan lang kayo. Maybe, maaari niyong kontrahin ang yung spiritual life. Maraming bagay. Pero ganun pa man, kung ikaw ay nakapangasawa ng hindi mananampalataya o nakapag-commit ka sa mga hindi mananampalataya, ang dapat po natin gawin ay manalangin. Panalangin siya. Ano tayo magagawa doon? At ang sabi sa Biblia, may pag-asa na malay mo sa pamamagitan mo. Okay? Sabi sa Biblia, malay mo sa pamamagitan mo ay siya ay masama sa kaharian ng Diyos. Amen? Ang mahalaga, mga kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero mga kapatid, ulitin ko, ito po ay isang mahigpit na warning po sa atin. Huwag po tayong makikihalubilo o pamatok sa mga di mananampalataya. Ganun man mga kaibigan, sa mga kaibigan din, pwede ka namang makisama, pero huwag ka nang makisama. Okay? Kasi pag di tayo nakisama sa kanila, paano na iiwasan natin sila ng iiwasan? Paano natin sila mahihina sa upasan ng Diyos? Paano natin yung magagawa? Pwede kang makisama, pero huwag kang makisama. Kung masama na ang kanilang ginagawa, huwag ka nang sumama doon. Okay? Maliwanag po? Kaya, maliwanag, kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng Diablo. Kung anak ka ng Diablo, hindi ka naman anak ng Diyos. Okay? Hindi po pwedeng dalawa ang tatay mo. tatay mo na ang Diablo, tatay mo pa ang Diyos, hindi po. Kaya yung sinasabi nila na, anak ako ng Diyos. Oh. Pero, nakikita mo, kakaiba ang kanyang kilos, kakaiba ang kanyang mga sinasabi, kakaiba ang kanyang mga ginagawa, kakaiba ang kanyang buhay. Maybe hindi siya anak ng Diyos. Kaya huwag po tayong malilito. Dahil ang pagiging anak ng Diyos ay meron po yung bunga. Who are given the right to become children of God? Those who have received Christ. What does it mean to receive Christ? It means to believe in His name. Kaya po natin tinanggap ang ating Panginoong Hesus dahil tayo po ay naniniwala sa Kanyang pangalan. Why do we need to believe in His name? Because there is no other name. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala pong ibang daan kundi si Jesus. Wala po siya sa isa sa mga daan. Hindi po siya isa sa mga pintuan, kundi siya lang po ang nag-iisang pintuan papuntang langit. Amen? Naiintindihan? Wala po ibang daan. Hindi po paggawa ng mabuti. Hindi po kung sino-sino pangalan. Di ba marami naglalabasan dyan na mga bulaang puro na di umano sasabi nila, sa akin lang ba yung mga daan papuntang langit? Okay? Okay. Hawak ko ang inyong pangalan. Okay? Kailangan nyo ng aking pirma para mapunta kayo ng langit. Okay? Ang dami pang lalabas. Pero ganun pa man, alam po natin na si Jesus lang ang nag-iisang daan papuntang langit. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, the adoption. Anong ibig sabihin ng adoption? Okay? Sabi po sa Romans 8:15, for you did not receive the spirit of bondage, again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Abba, Father. The question is, what is biblical adoption? Biblically, adoption refers to an act of God
by which individuals are brought into a new familiar relationship with Him, becoming His children by grace through faith in Christ. Sa wikang Pilipino at madaling salita, ang adoption ay ginawa ng Diyos. Inilagay ka ng Diyos sa Kanyang pamilya. Hindi ka lang basta-basta anak ng Diyos. Ikaw ay nilagay ng Diyos sa Kanyang pamilya. Mga kapatid, hindi ko alam kung offended itong tatanong ko eh. Sino po ba dito ang ampon? Nakaranas na inampon. Nagtanong din ampon ba ako? Sabi ng iba, nag-isip tuloy sila eh. Mga kapatid, itong pinag-uusapan natin, yung adoption, lubusang naiintindihan ng inampon. Okay? Kung paano siya minahal ng umampon sa kanya. Okay? Tama po ba? Meron kayong kilalang ampon? Meron. Okay? Meron. Nakita niyo po kung gano'n siya inaaruga ng umampon sa kanya? Hindi ba parang tunay na anak? Okay? Pinag-aaral, pinapakain, at binibigay ang mga bagay na kanyang ikaliligaya. What is the doctrine of adoption? It is an act of God whereby He makes us member of His family through Christ so as to secure our full rights and as His children. Okay? Kung ikaw ay anak ng Diyos at bahagi ka na ng pamilya ng Diyos, mga kabiyaya, meron kang right as His children. Okay, naintindihan? Inampun tayo ng Diyos, hindi lang basta-basta kinuha, kundi ang ginawa ng Diyos, inilagay niya tayo sa Kanyang pamilya. Okay? Inilagay niya tayo sa Kanyang pamilya. Yung pagtawag dito, mga kabiyaya, ng Abba, Father, or Ama, tatay ko, daddy ko, papa ko, ano pa ba ibang tawag? Tatay, sinabi ko na, papa, daddy. Okay? Yan po ang mga tinatawag natin sa ating mga tunay na magulang. Tama po. Pero ano naman ang ibig sabihin ng pagtawag? For example, may nagtitinda ng isda, matandang lalaki. Sabihin mo, tay, magkano yan? Gamit mo yung word na tay. O sa tricycle driver, tay, dito na lang po ako. Okay? Ang tawag po sa iyo ay nakikitatay. Okay? Nakikitatay ang tawag sa iyo. Pero dito po, sa pinag-aaralan po natin, hindi po tayo nakikitatay. Okay? Tunay na tatay natin ang Diyos Ama. Dahil nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, tayo po ay naging kaisa ng ating Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus lang ang may karapatang tumawag ng Abba, Father. Pero ganun pa man, binigay sa atin ng Diyos ang right upang matawag natin siya ng Abba, Father. Meron kasamang pribilehiyo ang pagiging anak ng Diyos. Okay? Sabi po dito, sa number 3, the privilege. Okay? Meron pong pribilehiyo ang pagiging anak ng Diyos. Ano ang mga pribilehiyo? Sabi sa John 1:12, as
Sa mga tuwid, ang pagiging anak ng Diyos ay may kasamang authority, right, and privilege. Ang sabi po sa John 1:12, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Yung right po dyan, sa King James Version, power. At sa Greek, exousia. Exousia. Ang literal na kahulugan ay tatlo. Authority, right, and privilege. Sa mga tuwid, ang pagiging anak ng Diyos ay may kasamang authority, right, and privileges. Kaya po maganda ang maging anak ng Diyos. Madami pong sinabi na pribilehiyo sa Biblia, at kung iisa-isahin natin, mga kabihaya, baka abutin po tayo bukas. Kaya, meron po ditong tatlo na pag-aaralan natin, summarize. Sa summary po natin, ang privilege ng Diyos sa atin bilang kanyang anak. Number one, the privileges, number one, intimacy. Sapagkat kung ikaw ay miyembro ng pamilya ng Diyos, ay mayroong intimacy sa loob ng pamilya. Tama? Ayan o. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Abba, Father. Aramaic term, literally, ang literal na kahulugan, Father, Daddy, Papa, o intimate because you can only use it within the context of family. Pero sa ating po mga Pilipino, sabi ko nga kanina, tayo po ay lubhang magalang. Okay? Minsan tinatawag natin yung titinda ng ice cream, tatay, ha? Titinda ng prutas, nanay, tatay. Okay? Tatay, dito na lang po ako bababa, sabi mo sa jeep driver. Pero yung father na tinutukoy po sa Biblia ay hindi po kagaya ng paggamit natin. No. Ang father na tinutukoy po sa Biblia, alam niyo po mga kabiyaya, sa Aramaic term, at sa mga Jewish people, ito po ay lubhang mahalaga. Okay? Intimate. Because you can only use it within the context of family. Ginagamit lang po nila ito dahil kapamilya. Okay? At hindi po nakikitatay lang. At madami pong tao ang gumagawa ng nakikitatay lang. Pero sa context po ng Jew ay hindi po ito ginagawa. Ginagawa lang po ito sa sariling tatay. Daddy ko, papa ko, tatay ko. Okay? Kapag sinabing Abba, Father, alam niyo po yung Abba, Father po ang kahulugan yan. Father na po ang kahulugan yan. Kaya pag pinasa po natin yan, Father, Father. Okay? Yung Abba, Father na po ang kahulugan yan. It means, my Father. But you receive the spirit of adoption by whom we cry out, my Father. My Father. Mga kapatid, ito po ang isa po sa magandang katotohanan na itinuturo sa atin ng Biblia. Hindi po tayo nakikitatay sa Diyos Ama. Nung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Yesus, yung karapatan ni Yesus na maging solong tatay niya, ang Diyos Ama,
Dahil ang ating Panginoon Jesus ay begotten Son, bugtong na anak. Nung tinanggap mo si Jesus, naging isa kayo ni Jesus. Malaya kang nakatawag sa Ama na Ama ko. Okay? Napakagandang pribilehyo. Kung mananalangin ka, pwede mo sabihin sa ating lengguwahe na tatay ko, daddy ko, papa ko, Papa God, ama ko. Minsan, di ba, napapansin nyo na nanalangin tayo, o aming Ama, Diyos ng mapangyarihan. Okay? Tayo po ay nakakatawag ng Ama. Hindi po tayo nakikitatay. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na maging tunay na Ama ang Diyos Ama. Dahil tayo ay inampon, nilagay tayo ng Diyos sa Kanyang pamilya. Amen? Palakpakan po natin. Tingnan nyo, sabi ni Jesus. And He said, Abba, Father. Praise Jesus. Abba, Father. All things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but what you will. Tingnan mo, si Jesus tumatawag ng Abba, Father. At dahil sumampalataya ka kay Jesus, tinanggap mo si Jesus, iisa na kayo ni Jesus. Binigyan ka ng pagkakataon na matawag mong Ama ang Panginoon. Hindi po tayo nakikitatay, kundi tayo ay inampun ng Diyos. Kaya ang tawag natin sa Diyos ay Ama. Ama ko. Amen? Maliwanag? Dahil sa totoo, ang may karapatan lang na tumawag na Ama sa Diyos Ama ay si Jesus. Dahil siya lang ang may karapatan tumawag na ganoon. Dahil siya lang ang bugtong na anak ng Diyos by virtue of generation. The good news is, nung sumampalataya tayo kay Jesus, sinanggap natin ang ating Panginoong Jesus. Naging isa kayo ni Jesus, inampun ka ng Diyos Ama. Kaya ang tatay ni Jesus ay tatay mo na rin. Amen? Iisa na tayo ng tatay. Kaya tayo dito ay magkakapatid. At ang ating tatay, ang ating papa, ang ating daddy, ay ang ating Diyos Ama. Amen? Mga kapatid, gaano po ba, kung ikaw ay mananalangin, isipin mo na sobrang intimate o sobrang lapit mo doon sa iyong hinihinga ng pagod. Naging ano po kayo, di ba? Naging anak po kayo. Okay, nagkaroon kayo ng magulang, nagkaroon kayo ng daddy, nagkaroon kayo ng mami, nagkaroon kayo ng tatay, nagkaroon kayo ng nanay. Paano po pagkahihiling ka ng isang bagay sa iyong magulang? Mahirap ba o hindi? Ha? Mahirap o hindi? Hindi. Sa totoo lang, kahit hindi mo naman hingin, magulat ka. Pag uwi mo ng bahay, nandun na. Okay? Iniisip mo pa lang ang isang bagay na magpapasaya sa'yo at alam ng magulang mo kung anong mga pagpapasaya sa'yo at may ability sila na ibigay sa'yo, hindi nila yung pagkakait. Tama po ba? Ganong kasarap ang merong nanay at tatay. For example, nung ikaw po ba ay bata, kung nag-aaral ka, pinoproblema mo ba ang iyong baon? Hindi, di ba? Yung ano ka pa lang, grade school ka pa lang. Pinoproblema mo ba ang iyong kakainin? Hindi rin, di ba? Sagot po yan ng magulang. Sagot po yan ng tatay. Tingnan niyo kung gaano kaganda isipin. Kung mananalangin ka sa Diyos, iisipin mo yung intimate relationship din.
manalangin ka. Daddy ko. Ang sarap sa pakiramdam. Di ba? Tatay ko. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Na sobrang lapit ninyo sa isa't isa. Hindi yung tipong tinuturo ng iba na makasalanan ka. Kailangan mo muna magkumpisal. Okay? Makasalanan ka. Hindi ka makikinggan ng Diyos. Actually, biblical naman yan sa Old Covenant. Pero ngayon na tayo po ay nasa New Covenant. Mga kapatid, yung tunay po bang ama, tunay na ama dito sa pamilya, kung ikaw ba ay nagkasala sa Kanya, mahal ka pa rin niya? Yes. Ganun din po tayo. Hindi po nakatingin ng Diyos Ama sa ating pagkatao, kundi sa ginawa at tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, isang napakagandang pribilehiyo. Napakagandang pribilehiyo. Nagkaroon tayo ng intimacy sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Noong wala pa ang ating Panginoong Jesus, ang layo ng tao sa Diyos. Kailangan pa ng gawin ng Diyos magkaroon ng propeta bago makausap ang mga tao. Tama? Sino makakilala ng propeta? Madami. Pinakakilalang propeta si Moses. Gustong kausapin ng Diyos ang Israelites. Pero hindi niya makausap. Ang gagawin ng Diyos, kukuha pa siyang propeta para makausap. At yung gustong makausap ng mga Israelite ang Diyos, gagamitin pa si Moses para makausap ang Diyos. Ganun kahigpit ng Old Covenant. Pero tayo po nasa New Covenant na. Kahit sa lugar ka magpunta, pwede mong kausapin ng Diyos. At kayang-kaya kang kausapin ng Diyos. Ngayon, kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga tagapagturo. Pagbuklat ka ng Biblia, kausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga kanyang sinulat sa Biblia. Amen? Napakadali na po ngayon. Hindi na po kagaya ng unang panahon. Kaya tayo po ay malaya na nakakatamak ng Ama sa Diyos Ama. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Sabihin nga po natin sabay-sabay, Abba, Father. Isa pa, Abba, Father. Sa English, my Father. Kasi yung Abba, Father na po yan. My Father. Tatay ko. Ama ko. Daddy ko. Papa ko. Kaya kung mananalangin ka, mga kapatid, huwag mong isipin na napakalayo ng Diyos. Kung mananalangin ka, isipin mo, nandyan ang iyong Ama para tinggin ang panalangin mo. Number 2, isa sa mga privileges, provision. Dahil ikaw ay miyembro ng pamilya, mayroong provision. Tama po ba? Nakakita kayo ng bata na may problema sa kakainin niya? Baby, kapapanganak pa lang, namumroblema, may gatas kaya ako? Meron kaya akong kakainin? Meron kaya akong dadamitin? Okay? Meron kaya akong pagkain? Meron ba akong gagamitin sa school? Usually, sino po bang namumroblema? Ang magulang. Okay? Sa totoo lang, pinoproblema mo pa lang ang isang bagay, may solusyon na ang magulang. Gagawa ng paraan ang magulang para magawa ang iyong pangangailangan. Tama po ba? That is why, kung bakit paulit-ulit sinasabi ng Diyos sa Biblia, na huwag kayong mag-aalinlangan, huwag niyong problemahin ang ganito, ang ganyan, ang ganito.
Dahil ang Diyos ang bahala. Amen? Huwag mong problemahin na wala kang trabaho. Ibigyan ka ng Diyos ng trabaho. Huwag mong problemahin ang iyong kakainin. Stress ka lang. Bibigyan ka ng Diyos ng kakainin. Not just umupo ka lang sa isang kama at Lord, bigyan mo ako ng kakainin. Ang tawag doon ay katamaran. Okay? Katamaran ang tawag doon. Tumayo ka at tutulungan ka ng Diyos na magkaroon para magkaroon ka ng kakainin. Amen? Tingnan niyo to. Napakaganda. Matthew 4:31-32. So do not worry. Sabihin mo sa katabi mo, do not worry. Saying that what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Tingnan nyo. Sabi ng Diyos, do not worry. At sasabihin mo na, ano ang ating kakainin? Ano ang ating iinumin? Ano ang ating susutin? Mga kapatid, yes, provided po yan ng Ama, ng daddy mo, ng tatay mo. Amen? Kaya, do not worry. Kung minsan yung pag-worry mo na yan, ay magdudulot lang sa'yo ng stress, magdudulot sa'yo ng malaking bagay at sugat sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong damdamin. Do not worry. Lord, paano kami in 5 years? Lord, paano kami in 2 years? Paano kami in 3 years? Ano mangyayari sa amin? Ano mangyayari sa amin, Lord, in 10 years? Ano mangyayari sa amin, Lord, bukas? Ano mangyayari sa amin, Lord, sa susunod na linggo? Mga kapatid, ang sagot ng Diyos, ayan o, do not worry. Because may reason kung bakit sinabi ng Diyos, do not worry. May reason. May dahilan kung bakit sinabi ng Diyos, anak, huwag kang mag-alala. Amen? Huwag kang mag-alala, anak. Huwag kang mag-alala. Yan ang sabi ng daddy mo. Yan ang sabi ng tatay mo. Yan ang sabi ng papa mo. Huwag kang mag-alala. Manampalataya ka lang na sa mga bagay na iyong gustong mangyari at sa mga bagay na kailangan mo, pupunan niya ang mga bagay-bagay na kailangan mo sa buhay. Yan yung anak ito. Kayang punan ng Diyos sa mga bagay-bagay na kailangan mo. Sabi sa Matthew 7:9, which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Ikaw na masama, kaya mong bigyan ng iyong anak ng mga mabubuting bagay, mga regalo, mga kailangan niya. Paano pa kaya ang Ama? Paano pa kaya ang iyong Ama na nasa langit? Okay? Pag miyembro ka ng pamilya, mga kapatid, hindi ka pababayaan ng amang sumasagot. Hindi ko na po patatasin ng inyong mga kamay kung kayo po ay may mga problema. Paano to? Paano ang gagawin ko? Makakapag-aral pa ba ako next year? Kakaroon pa ba ako ng trabaho? Anong hanap buhay ang magkakaroon sa amin?
Hindi ko na po tatanungin kayo isa-isa, pero alam ko, meron po kayong pinag-iisipang ganyan. Ang gawin po ninyo, mamayang gabi, bago po kayo matulog. Kausapin niyo inyong ama na nasa langit. Sabihin niyo, aking ama, alam ko na meron ka nakahanda para sa akin. Ganun lang kasimple. Mga kapatid, hindi niyo po mauunahan ng Diyos. O minsan meron tayong naiisip na mga bagay-bagay na nagagawin natin, pero may nakalaan na ang Diyos para sa atin. Hindi niyo siya mauunahan. Remember, kung meron po kayong, remember po yung panahon na baby pa ang inyong mga anak, sa mga magulang. Baby pa ang inyong mga anak. Di po may plano kayo sa kanya. Isang kayo din at ng plano nyo sa kanya na mapaayos ang buhay niya. Mapaganda ang buhay niya, tama? Dito nyo siya pag-aaralin. Lahat ng magandang privilege na pwede nyo ibigay sa kanya gagawin niya. Ganon din ang Ama sa atin. Hindi nyo siya mauunahan. Meron pong magandang pabor at pagpapala na nakahanda sa atin. Bukas, sa makalawa, susunod na linggo, susunod na buwan, susunod na taon, susunod pang ibang taon. Amen? Paniwalaan nyo lang na hindi kayo pababayaan ng Diyos kahit kailan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung ang ibon, sabi nga ng Diyos, kung ang mga ibon ay kanyang pinapakain, nabasa niyo na po sa Biblia yan, kung ang mga ibon ay kanyang pinapakain at hindi pinababayaan ng Diyos, ikaw pa ba? Sino natin ibon? Hindi pinababayaan ng Diyos ang ibon. Hindi naman namatay si Jesus para sa mga ibon. Namatay si Jesus para sa iyo. Ibig sabihin, mas importante ka pa kaysa sa ibon. Pero hindi pinababayaan ng Diyos ang ibon, ikaw pa ba? Just imagine kung paano ibinibigay sa atin ng Diyos ang mga ganitong bagay. Hindi lang tingnan nyo mga ibon. Hindi pinababayaan ng Diyos. Anong ibig sabihin na? Gustong iparating sa atin ng Diyos. Kung ibon, hindi pinababayaan ng Diyos. Si Kristo hindi po namatay para sa mga ibon, kundi namatay para sa iyo. Ibon hindi pinababayaan ng Diyos. Gaano ka pa kahalaga sa Diyos? Sipin nyo nga. Kung ibon hindi pinababayaan ng Diyos, hindi naman namatay si Kristo para sa mga ibon, namatay siya para sa iyo. Hindi pinababayaan ng Diyos ang ibon. Gaano ka pa? Pastor, bakit gano'n? May Kristiyanong namatay sa karamdaman. May Kristiyanong naghirap. Bakit gano'n? Mga kapatid, dyan na po pumapasok yung free will. Remember the prodigal son? Prodigal son? Sa mga nagtuturo po sa children, alam po niya. Yung prodigal son, yung alibughang anak na umalis sa piling ng Diyos Ama. And then, umalis sa kanyang ama. At ang nangyari sa kanya ay naging pulubi. Naubos ang kanyang yaman. Umalis sa kanyang ama. At ganun pa man, sa mga huli ng istorya, bumalik siya. Nung bumalik siya, tinuloy ng kanyang ama ang pangarap niya doon sa kanyang anak. Mga kapatid, ganun din po ang tinuturo sa atin ng Biblia. Na sundin po natin kung anong kalooban ng Diyos. Remember, nanalangin si Jesus, not my will, but your will be done. Yung po natin, huwag po yung kagustuhan natin ng masunod. Dahil pag ang kagustuhan natin ng masunod, hindi po natin alam ang mangyayari sa atin pagkatapos. Pero pag kalooban ng Diyos ang ating sinunod, sigurado may magandang plano. Naiintindihan? Napakahalagang desisyon. Lagi po kayong mananalangin, not my will but your will be done. Huwag yung ipilit mo yung gusto. Ito kasi gusto ko eh. Lord, siya kasi yung gusto ko eh.
hindi naman pala yun ang gusto ng Diyos para sa iyo. And then ikaw, pinilit mo. Lord, itong gusto ko eh. Ito ang gusto ko din. Hindi mo makukuha yung magandang plano ng Diyos. Alam niyo ba mga kabiyaya, ang gusto ko maging pulis. Pero ako ay naging pastor. Nung ako po ay, nung mga panahon tinatawag ako ng Diyos. Tinawag ako ng Diyos. Confirm ko na tinatawag ako ng Diyos mag-pastor. Oh. Ako po ay working student. Second year college ako working student. And then, nung na-confirm ko na ako ay tinatawag ng Diyos, nag-resign na ako sa trabaho. Sa fast food. Trabaho. Nagkatrabaho ko na dati sa Jollibee. Supervisor. Na-confirm ko na tinatawag ako ng Diyos mag-lingkod. Sabi ko sa aking manager, ako po ay mag-resign. At usual, hindi ko na rin tutuloy yung pag-aaral ko. Second year college lang pong aking narating. Kasi confirm ko, tinatawag ako ng Diyos. Noon pa man, nalaginip pa ako na tinawag ako ng Diyos, na matuturo, ganyan, etc. Mahaba po pagka isa-isa ko, abutin tayo bukas eh. Sasumarize ko na lang. Nung nag-resign ako sa Jollibee, ayaw akong pakawalan ng manager namin. Sabi sa akin, oh, ikaw pa naman ang plano namin na maging junior manager. At ang privilege ng junior manager, pwede kang mag-aral kahit saan. Private school, libre. Free ang iyong tuition. Meron kang mga bonuses, madami. Malaki ang kita. Nagdalawang isip akong bigla. Anong gagawin? Nung gabi nag-pray ako, sabi ko, anong mangyayari sa akin? Anong gagawin ko? Susunod ba ako sa sinasabi ko? Pwede naman ako magpastor. Pagkatapos ko mag-aaral. Ito po ay sa akin lang, sarili kong experience. Hindi ko naman sinasabi na lahat tayo magpastor dahil ito po ay gift. Okay? Pwede naman akong mag-Bible school ulit pagkatapos ko mag-aaral. Mga kapatid, kung tinanggap ko yun, marami pong mangyayari. Isang likot mo lang, marami pong mangyayari kung tuloy ako mag-pulis. Si Vanessa sabi sa akin, ayaw niya mga pangasawa ng pulis eh. O hindi kami naging mag-asawa niya. And then, hindi na rin pwedeng sabihin na, Lord, babalik ako maglingkod sa'yo magkatapos ko ng pag-aaral. Hindi natin masasabi. Eh kung naging pulis nga ako, na-destino ako kung saan-saan, trabaho ako. And then, ang dami ng naiba nangyari. Then, ang sabi ko doon sa manager ko, kinapapasok. Sabi ko, ma'am, hindi po talaga pwede. Tinatawag po ako ng Diyos. Kailangan ko maglingkod sa Diyos. Itong sabi sa akin ng manager ko, ano mangyayari sa'yo pag ganyan ka? Ano mangyayari sa buhay mo? Sabi ko, wala, lingkod ng Diyos. Ano, kumikita ka ba dyan? Sabi ko, hindi po. Sabi ko, ito po ay calling. Then, parang sinabi niya na parang masisira ang buhay ko. Dahil siyempre, meron akong future. Tapos, yan lang ang pipiliin mo. Sabi ko, hindi po eh. Ako po ay tinatawag ng Diyos. And then, kung ako po ay nag-resign, binigyan ako ng Diyos ng business. At hindi naman po sa pagmamayabang ang business namin ay kaya naman po kami buhayin. And then, I'm sure na ang business po namin ay lalaki pa at madadagdagan pa. At masaya ako kumikita na kapaglilingkod sa Diyos. Amen? Yun ang plano sa akin ng Diyos. Kung hindi ko susundin ang plano ng Diyos, maiiba ang mangyayari sa atin.
at pwedeng magkaroon ka ng delayed blessing. Kaya mga kapatid, please, lagi po ninyong isasama sa panalangin nyo. Sa panalangin nyo, not my will, but your will be done. Huwag po natin ito po siyang nagustuhan natin. Tanong nyo lagi sa Diyos kung anong gusto niya para sa atin. Amen? Dahil ang gusto niya para sa atin, siguradong maganda. Siguradong mainam. Siguradong flawless. Walang sabit. Maliwanag? Huwag po yung gusto natin ang masunod, kundi gusto ng Diyos ang masunod sa atin. Amen? Palakpakan po natin. Hayaan nyo, unti-unti nyo akong makikilala. Kinukwento ko sa inyo, unti-unti yung buhay. Marami pa kayong hindi nalalaman tungkol sa akin. Ano ang sabi ni David? Nabasa niyo po yung sabi ni David. Napakaganda ng sabi ni David. Kung meron po kayong pagkakataon, ipapinta niyo po yung sinabi ni David sa Biblia. Ang sabi ni David, pasensya na, ito ay hindi natin nailagay. Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ni ang kanyang mga anak ay namalimos ng tinapay. Ang ganda ng verse na yun. Sa Book of Psalms. Mula bata hanggang pagtanda ang sabi ni David, wala akong nakita na anak ng Diyos na pinabayaan at namalimos ng tinapay. Kahit kailan mga kapatid, pag sinunod nyo ang kalooban ng Diyos, hindi nyo makikita ang sarili nyo na mamamalimos o pababayaan man ng Diyos. Amen? Sa totoo lang, hindi papayag ang Diyos na kutsain ka. Alay, burbunagin, tapos grabe na mamalimos. Ha? Pero mo yung sinasabing anak ng Diyos, grabe. Ba't ganyan siya? Hindi papayag ang Diyos na gano'n. Mga kabiyaya. Dahil taglay-taglay natin ang title na pagiging anak ng Diyos. Remember? Taglay-taglay natin ang pagiging title na anak ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, kahit kailan hindi niya nakita ng anak. At ang matuwid na anak ay pinabayaan. Ang sabi ni David sa kanyang sulat sa Book of Psalms. Healing is children's bread. Ito, pagdating po sa tinapay, mga kabiyaya, tingnan natin kung anong pribilehyo. Isa po sa maliwanag na provision ng Diyos sa Biblia ay ang children's bread. Kwento ng babae na nanghingi ng mumo. Ang sabi ng babae ay, Panginoon, kasi meron siyang anak na may sakit. Ang sabi niya sa Panginoon, nung ang Panginoong Isus kasama ang 12 alagad, nasa hapag sila at meron silang tinapay, tig-iisang tinapay. Nasa hapag kainan at meron tig-iisang tinapay. May pumuntang babae, yung babae may sakit yung kanyang anak. Ang sabi ng babae, Panginoon, humihingi siya ng kagalingan para sa kanyang anak. Ang sabi naman ni Jesus, hindi marapat. Dahil yung babae kasi hindi siya mananampalataya pa. Hindi pa siya anak ng Diyos. Pero siya ay sumampalataya. Ang sabi ng babae, ang sabi ni Jesus sa kanya, hindi marapat na ibigay ang tinapay sa mga aso. Okay? Yun ang sabi ni Jesus. Meaning, hindi marapat na ibigay ang tinapay para sa anak niya, si Jesus, para sa kanyang mga anak, at ibigay sa mga aso. Ibig sabihin, ang tinapay para lang sa mga anak. Tama? Yun ang ating pribilehiyo. Para sa atin lang yun. Ito ang sabi ng babae. Opo, Panginoon. Pero ang mga aso man ay kinakain ng mga mumo na nalalaglag sa hapagkainan. Sabi ng babae. Ang sabi ng Panginoong Isus, babae, ang laki ng pananampalataya mo. Umuwi ka na, magaling na ang anak mo. Mga kapatid,
Ang ganda ng istorya niya. Ang ibig sabihin, yung babae, kahit mumu lang ang hingin. Mumu lang. Mumu. Yung mga mumu na nalalaglag. Alam niyo yung mumu? Okay. Pag mayaman kasi, di nila alam yung mumu eh. yung mga sobra-sobra. Yung bang pag pinilas mo yung tinapay, may mga nalalaglag dyan. O yung kanin, may konting nalalaglag. Diba? Mumu ang tawag doon. Ngayon, yun lang ang hiningi ng babae. Sabi niya, kahit mumu na nalalaglag ay kinakain ng mga aso. Sabi ni Jesus, babae, at laki ng pananampalataya. Uwi ka na, magaling na ang iyong anak. Mga kapatid, ang lesson ko, kung mumu ay nakapagpapagaling, mumu, nakapagpapagaling, gaano ka pa na anak ng Diyos na may pribilehiyo, nasa hapag ka, at nasa harapan mo ang malaking tinapay, ano pa't nag-aalinlangan ka na hindi ka kayang pagalingin? Kung mumo nakapagpapagaling, ano pa't ikaw, hindi lang mumo nasa harapan mo. Buong tinapay nasa harapan mo. Bakit mag-aalinlangan ka na hindi ka gagaling sa iyong karamdaman? Amen? Maliwanag ang kapangyarihan ng Diyos at sa mga pribilehiyo na binigay sa atin ng Diyos. Tayo ay nasa Kanyang hapag. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pag-uwi niyo sa inyong tahanan, sabihin mo, Ama ko, Tatay ko, salamat dahil ako yung ilang pinagaling. Bibigay sa iyo yan ng Diyos, hindi yung ipagkakayat ng Diyos. Huwag mo sabihin, Lord, bakit di mo ako pinagaling? Bakit may sakit pa rin ako? Tanong ko sa'yo, bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Di iniingatan ka ng Diyos. Mga kapatid, huwag po tayo magalit na kahit anong uri ng sakit, kahit anong uri ng karamdaman, walang imposible sa ating Panginoon. Amen, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige nga, gawin natin dito. Taas natin ang ating dalawang kamay. Dalawang kamay. Taas natin ang ating dalawang kamay. Sabay-sabay po natin sabihin. Sundan niyo po ako. Ama ko, salamat po. Ako ay iyong pinagaling na. Amen. Palakpakan natin. Simple. Napakasimple. Napakasimple mga kapatid. Tatay natin ang Diyos Ama. At hindi niya ipagkakait sa atin ang mga bagay na nararapat para sa atin. Number 3, inheritance. Okay? Pag membro ka ng pamilya, merong mana. At pantay-pantay ang mana. Pantay-pantay po ang mana. Hindi po pwedeng 3 milyon sa panganay at 1 milyon lang sa bunso. Okay? At 500,000 lang sa pangalawa. Pagka nawala pa kayo at iniwanan sila ng ganyan, magkakagalit-galit pa sila. At baka sila pa ay magkatampuan. Dahil ba't ganon? Ang mana ni ganito ay iba, ang mana ni ganito ay iba. Kung walang mana, pare-parehas walang mana. Kung may mana, pare-parehas ang mana. Dapat hinahati po yan ng pantay-pantay. Kung magmamana po kayo, mag-iwan po kayo ng mana sa inyong mga anak. Huwag po kayong magbibigay ng may nalalamangan, may hindi nalalamangan. Dahil pwede po silang magkaroon ng samaan ng loob. Okay? Iiwanan nyo na lang sila, magkakaroon pa sila ng samaan ng loob. Mainam pa, huwag na lang silang pamalahan. Amen? Ganun po. Ang Diyos, ang mana ng Diyos ay pantay-pantay po. Kung anong mamalahin ni Kristo sa Ama, ay mamalahin din po natin. Kung anong mamalahin ng ating Panginoong Yesus, ay mamalahin din po natin ng sabay-sabay at pantay-pantay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. I will give you the verse.
Now, if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. Tagapagmana tayo ng ating Panginoong Hesus. Because you are His Son. God sent the Spirit of His Son into our hearts, and the Spirit who call out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Tagapagmana tayo ng Diyos. Amen? Kaya meron po tayong mamanahin. At saan po ang ating mana? Ito po. Sabi dito, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Pag tumunog ang trompeta, o mauna man ang sino man sa atin, meron pong mana sa langit. Hindi po dito sa lupa, sa langit. Meron po tayong mamanahin sa langit. Wala po dito sa lupa. Pero mga kapatid, yung pong nararanasan po natin dito sa lupa, hindi po ito mana. Ito po ay biyaya ng Diyos. Kung ang biyaya ng Diyos ay enjoy mo na dito sa lupa, gano'n pa yung mamanahin mo sa langit. Amen? Palakpakan po natin. Number 4, the responsibility. Ang mga anak ng Diyos ay mayroong responsibilidad. Responsibility, ability to respond. What is your response? This is what you call life application. Number 1, mabilis lang po ito. Thank God for the privilege of being adopted into His family. Huwag po kayo puro hingi. Huwag po tayo puro hingi sa Diyos. Magpasalamat ka din sa Diyos. Sabi mo sa Diyos, pag-uwi mo sa bahay, Lord, thank you sa pribilehiyo na ako ay iyong inampon at inilagay sa iyong pamilya. Being adopted into God's family is a profound blessing, elevating us to the status of His children and making us member of His royal family. This new identity brings intimate relationship, security, and the privilege of sharing in His wealth. Number 2, love your spiritual family. Tingnan po ninyo ang inyong katabi. Yan po ang inyong spiritual family. Okay? We have natural family in this world, and also we have spiritual family. Kapatid po natin yan, yung katabi mo. Magkakapatid po tayo. Hindi po ako ang inyong tatay. Ako po rin po ay inyong kapatid. Okay? Hindi po tayo, kakaiba lang po tayo ng function. Ako po ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Pantay-pantay po tayo sa Diyos. Kasi sa ibang church, nagpapatawag po yung pastor ng tatay eh. Ayoko naman tawagin niyo ako tatay, nakakatanda. Tayo po ay magkakapatid. Amen? Kapatid, 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 kapatid. Okay? Kaya, ang tawag po sa atin ay spiritual family. Not your spiritual family. Mahalin po natin ang ating spiritual na pamilya. Huwag pong magsiraan, huwag pong magsakitan, kung mayroong problema, pag-usapan. Okay? Huwag pong, yung iba kasi, lilipat agad ng church. Pero hindi lang nakamayan, hindi lang nabate, lilipat na ng church. Kapatid, love your spiritual family. Kung anong may tutulong mo sa iyong kapatid sa Panginoon, ay gawin po natin. So now, you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God's holy people. You are member of God's family. Number 3, connect with your spiritual family through fellowship. And number 4, support your Heavenly Father's business.
business ng ating Father. Kumbinsido po ba kayo na sarili nyo ng Ama ang Diyos Ama? Yes. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ang Ama ay sarili na rin nating Ama. Kaya malaya tayong matatawag na siya ay ating Ama. Ano ang business ng ating Father? And He said to them, "Why did you seek me?" Ito po ay panahon na si Jesus ay umalis. 12 years old lang po siya, nagpunta siya ng templo. Hinanap po siya ni Maria at ni Joseph. At nung natagpuan siya ni Joseph at Mary, ito po ang sabi niya. And He said to them, "Why did you seek me? Did you know that I must be about my Father's business?" Okay? Bakit niyo ako hinahanap? Hindi ba dapat ako ay nasa business ng aking tatay, ng aking Father? Yun ang sabi ni Jesus sa kanila. Ano ba ang business ng ating Diyos Ama? Nabilis lang po. Number 1, saving the world. Saving souls. Okay? Preach the gospel to the world. Turo natin ang gospel. Number 3, making disciple of all nations. Okay? Making disciple of all nations. Sama niyo po sa panalangin ang ministeryo sa Panginoon. However, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Support our Father's business. Okay? Ayan, no? Number 1, pray for it. Panalangin po natin. Sama-sama po natin panalangin ng ministeryo ng Diyos. Panalangin po natin na maging maayos lahat, pati pastor, panalangin po ninyo, yung mga naumuna sa pag-aamit. Sama niyo rin po sa panalangin. Lahat ng ministeryo, ipanalangin po natin. Number 2, participate in it. Tayo po ay makipag-participate. Kung meron po kayong may tutulong sa gawain ng Diyos, huwag po kayong mahihiya na ito po ay tulungan. Meron po tayong 3 T. Alam niyo yung 3 T? Time, talent, and treasure. Okay? Time, talent, and treasure. Kung hindi po kaya mag-share ng Word of God, napakalaking bagay po yung nag-invite kayo sa church. Okay? Kung ikaw po ay na-invite, sabihin mo sa nag-invite sa'yo, thank you. Okay? Thank you. Nakakilala ako sa Panginoon dahil sa'yo. Okay? Ginamit ka ng Panginoon. Number 3, promote it. Okay? Meron tayong page, Facebook page. Like at share po natin sa ating mga kabiyaya. Yeah. Life application, thank God for the privilege of being adopted into His family. Number 2, love your spiritual family. Number 3, connect with your spiritual family through fellowship. Number 4, support our Heavenly Father's business. And ang ating big idea, I am in Christ, I am a child of God. Palagpakan po natin ang Panginoon. Kumbinsido po ba kayo na kayo ay anak ng Diyos? Yes. Alam niyo na po ba ang pagkakaiba ng totoong anak ng Diyos ay hindi anak ng Diyos? Yes. Sinusunod natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah, let's pray. Aming Ama, dakilang Diyos ng Panginoon. Salamat po.